Leadership Fund, hindi programang inaprubahan ni Marcos ayon sa palasyo. Sinabi ng Malacanang na hindi kailanman tinalakay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating DPW Secretary Manuel Bunuan ang tinatawag na Leadership Fund. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang utos ng Pangulo ay tiyakin ang mga pondo ay mapunta sa mga proyektong naaayon sa pangangailangan ng mga lugar at maayos na maipatupad. Giit niya, hindi nakasaad sa General Appropriation Act ang naturang Leadership Fund. Aba. Samantala, sinabi ni Senate Finance Committee Chairman J.B. Ejercito na dapat maging bukas at transparent ang anumang pagbabago sa national budget. Nangako siyang magiging pampubliko at televise ang 2027 budget deliberation at hindi papayagan ang mga biglaang insertion sa Bicameral Conference Committee. Tanong! Sarap pakinggan nun ah. Oo. Parang totoo, ano? Tanong Oh. ng taong bayan. Ayan na. Sapat na ba ang mas transparent na budget? Phrases para maiwasan ng umano'y leadership fund at iba pang questionable budget insertion. Ayan, partner. Uulitin ko ha. Sapat na ba ang mas transparent na budget? Phrases para maiwasan ang umano'y leadership fund at iba pang questionabling budget insertion. Partner, anong masasabi nyo rito? Partner naman, kahit naman na sabihin nilang, oo, may nangyaring transparency. Oo, pinag-usapan namin lahat. Oo, nagkasundo kami. Eh yung insertion, nagkasundo din sila sa insertion. O di ba? Hindi partner, kulang itong mga ginagawa nila para masabi nating transparent ang budget eh. Dapat talaga, ewan ko ba, di ko malaman kung sakto ang batas o kulang sa batas, partner eh. Pagdating sa budget eh, parang may kulang eh. Kasi ang daming nakakalusot na mga insertion. Ang daming mga nakakalusot na budget na hindi naman dapat kailangan palusutin. Yan ang yan ang hindi ko maintindihan, minsan magulo eh. Huwag mo na lang intindihin para hindi ka maguluhan. Hindi naman pwedeng hindi rin. Hindi naman pwedeng hindi. Sa akin, partner dapat talaga transparent pagdating sa pag-process ng budget, partner. Kaso nga lang ang problema, ano ba yung transparency program na ginawa ng gobyernong ito pagdating sa budget? Hindi naman sila transparent eh. Mula noon hanggang ngayon, walang transparent. Sasabihin nila transparent sila? Oo, sa kanila sasabihin. Oo. At teka lang, kung transparent ba sila? Ikaw, ako, alam ba natin saan ginagamit yung mga pundo na yon? Transparent sa kanila lang. Sa kanila lang. Oh. Tingnan mo yung, kunyari, ito, leadership funds. Ang pinag-uusapan, ang sabi ng Malacanang, wala kaming alam dyan sa leadership funds. Pagdating doon kay Bunuan, sinabi ni Bunuan, Meron eh. Sino bang may control kay Bunuan? Si Si Bong. Bong Gagangilong. Pasok, gadon. Patay tayo dyan. Di ba si executive din po yan? O bakit itong leadership funds itinanggi ni BBM na, hindi namin alam yan. Samantala si Bunuan, hawak niya. Sinabi na, kontrolado ni Mig Zuberi, partner. Alangan naman si Mig Zuberi lang ang nagkontrol yan sa pondo. Yung may control talaga ng pondo ng bayan ay yung presidente ng Republika ng Pilipinas. Yun naman talaga nasa executive yan. Alangan naman sasabihin mo, si Mig Zuberi yung may control. Hindi. Kalokohan yan. So malamang gusto lang ninyo ng sacrificial lamb, gusto lang ninyo na may masisisi kasi nga si Bunuan sinabi, mayroong leadership funds. Ilang bilyon? 24 billion yan, partner. Yung leadership fund na partner. Alam mo, partner, ito lang para bang tinataas yung moral ni Bunuan dito? Para nakikita ko lang para maging bida na naman si Bunuan, mabuti pa to si Bunuan, maraming alam. O, diba? Matagal mo na palang alam yan na dating Secretary Manuel Bunuan na may ganyan. Ba't hindi mo siniwalat noong panahon na hinahanap pa ako sino yung mga corrupt na tinatawag na politician na yan. Ito, ulitin ko Bakit ngayon ka lang, Mr. Manny Bunuan, bakit ngayon ka nangungumpisal? Ayan. Di ba? Ibig sabihin, kung hindi ka lang nagkabuko-buko ito, pababayaan mo to na alam mong meron palang ganito.
kung hindi ka lang naipit, nakakasuhan ka at pinagpaplano gawin kang state witness, hindi mo sasabihin ito. Kaya nagpapalapad ka naman ng papel na sinasabi mo, ang labas dito si Bonoan ng bida eh. Correct. Diba? Si Mig Subiri ang Oo, kontrabida. kontrabida. Pero ang lumalabas dito, ang Pangulo po ay wala daw po siyang alam. Laging walang alam naman yan, partner. Pero wala siyang alam, pero meron siyang leadership fund. Pambira. Ito. Pasok po natin yung salitang bago kasi sa kalaman po ng ating mga nanonood, bago po maging budget na batas yan, yung General Appropriation Act, may tawag po diyan yung BCC. Ano yung BCC? Ano ba yun? Ito pa yung Bicameral Conference Committee. Ayan. Sino ho ba to mag-a-approve po dito? Ayan, marami. Mag-a-approve po ang BICAM, kaya tinawag na BICAM ito, together with yung mataas na kapulungan at mababang kapulungan. Yung pong mga congressman at mga senador na mga mambabatas. Ngayon, pag sila ho ay magkakasundo sa tinatawag na BICAM. So ngayon, kung napagkasunduan na ho sila na mga congressman at saka ho nitong mga senador, ibibigay na po yan sa taas at papa-approve na po kay Pangulo. Ngayon, nasa kapangyarihan ng Pangulo, pag nakita niya, teka, may leadership fund dito, para saan ito? Doon po dapat mang-question ng Pangulo. Yun. May panahon po siya para questionin niya yung isinumit sa kanya na sabihin, teka, si Bistak naglagay ng insertion dito, teka, etong si PL, meron siyang leadership. Tatanungin ko muna to bago ko pirmahin ito. Para saan ba itong mga to? Pero, since sabi nga po natin, pirma lang siya ng pirma at walang alam, ito ang naging resulta. Nung magkabukuhan siya ngayon, partner, nagkabukuhan partner, nagkabukuhan Tama. Kasi wala siyang alam at sinabi niyang minaniobra ito ng mga senador. Samantalang nasa iyo ang napakahuling mahalagang yugto para maganap na batas yan at maipasa ang budget na yan. Nasa kamay po ng isang tao. Walang iba kung hindi po si Ferdinand Magellan. Romualdez Magellan. Bong na lang. Bong na Partner, lang. Bong. si Yun. PBBM partner, siya po yung pinakamalinis na kamay. Sa lahat ng Pangulo, partner. Sinabi mo pa. Malinis din yung bibig niya. Oh, yan ang pinakamalinis, partner. Sinabi mo pa. Lagi siyang wala. Wala. Kasi pag may mga issue, partner, may sabit, lagi siyang naguhugas kamay. Kaya malinis ang kamay niyang partner. Malinis ang kamay. Hindi ko alam pa kung kamag-anak niya kamag-anak niya si Pilato. Magkano nga yung leadership fund na yan? 24 billion tapos 1 billion bawat may hawak na committee chair. Uy! 500 million ba yung walang hawak na committee Kay chair? Pangulo, magkano Sa na majority. pupunta? Meron siya dyan? Eh, May hati siya dyan? Ewan ko, basahin mo, may pakulay partner. Ay, may pakulay ba? May pakulay. Uy, maraming salamat. May pakulay pala ulit. Ito yung totoong leadership fund. Maraming salamat po sa leadership fund, Madam Boljak Sniper. Grabe. Palakpakan yan. Mag-red horse daw. Muna tayo, pamparelax. Pwede ba magtagay-tagay dito habang nag-live? Patay tayo dyan. Parang nasa Miraos tayo Patay tayo dyan. Kaya Bawal man. po alak po dito. Anyway, maraming salamat po Maraming salamat po. Mabuhay kayo. Yun, salamat po. yan. At yun na nga mga partner, kaya nga sabi ko, kamag-anak ba ito ni Conso Pilato? Bakit? Mahilig maghugas ng kamay at laging walang alam. Bakit sinabi ng ating pangalawang Pangulo yan na etong si Pangulong Bongbong Marcos ay mahilig lang sa asa? Laging walang alam nga, laging nakakamot sa ulo partner. Hindi niya nga alam paano solusyonan yung mga tinamaan ng bagyo eh. Sabi, anong gagawin natin? Patay tayo dyan. Matulog ka na lang, Bong. Bong, matulog. Oh partner, may pakulay partner. Maraming salamat sa pakulay ni Elizabeth. Elizabeth Duck. Ano to? Elizabeth Duck? Maraming salamat ito yung po. totoong Mabuhay kayo. leadership fund. Good Yun. PM, KPL, Serdan, Bisdak, Seminay, Birada Aguila. Ayan, salamat po din po sa inyo, Madam Elizabeth. Ayun. Okay, so sa Makatwid, sa madaling sabit sa Makatwid, maraming salamat po sa mga
Oo. Mga nagbigay ng leadership fund. Sa mga yan ang leadership pa, di ba? Pasalamatan ulit tayo. Ayan, Maraming palakpakan. salamat po. Nagungguya-ungguya na ang Senado. Unggoy-unggoy na. Naghatakan na sila ng budget. Mga kapartners ko, mga kababayan natin sa Pilipinas, kamusta po ang lagay ng mga lugar po dyan? Kamusta naman po dyan sa inyo? May mga baha pa ba? Yan. Ayan. May mga flood control pa ba? Aha. Ayan. Hindi ba wasak? Hindi, may mga naguhuam na ba dyan? Oo. Ingat-ingat po kayo. At pag-usapan naman natin, partner, ito napapanahong issue rin. Ang alin? Dahil pinag-usapan natin budget, sigurado dito bagsak nito. Bagsak na naman tayo dito sa mga budget, sa mga flood control. Pag may budget, may insertion. At syempre, Ayun. ganun At ang pag may mangyayari. insertion, may flood control. Yun. Pag may flood control, may Merong- ghost. May ghost. Pag may ghost, busog-busog, paldo-paldo. Partner, tandaan nyo, yung mga buhaya, paborito ng tirahan, no? Yung baha. Baha. Yung lubog. Oo. Tama, mali. Tama, kasi ginagamit nila ang baha para magkapera. Eto na mga partner. Pag-usapan po natin itong 5 flood control projects Zambales na sira sa baha. Ayan, Nako, Zambales to partner. Zambales. Kanino ba? Sino ba kongresista dyan? Bira naman, Si oh. Kong Hun. Konghon. Ay, ito yun. Ito pala yun. Oh. Limang flood control projects sa Zambales ang iniulat na nasira dahil sa nagdaang bagyo at epekto ng habagat. Kabilang dito ang San Juan Dike, sa Botolan, Tanguay Slope Protection sa Cabangan at Santo Tomas River Slope Protection sa San Narciso. May naiulat ding pinsala sa mga flood control structure sa San Marcelino at San Felipe. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, nakadagdag sa pagbaha sa ilang komunidad ang pagkasira ng mga naturang instruktura. Natural, oh. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang lawak ng pinsala at hinihintay ang opisyal na ulat ng DPWH tungkol sa halaga ng damage. Ayan. Mga kapartners, lilinawin natin ang congressman dito, if I'm not mistaken, itong si Kong Hun na mainit din sa flood control. May mga nasirang flood control din ito. Pater, ano masasabi nyo rito? Ang masasabi ko dito, partner, paldo-paldo na naman sila. Bakit? Lalong-lalo na ang may-ari ng distrito na yan na kongresista. Bakit? Wasak lahat ng flood control eh. Ilan yung napasak dyan? Binasa mo? Lima. Limang flood control po ang nawasak sa Zambales, mga kababayan. Kung sino man po ang kongresista dyan, malamang manghihingi na naman ng budget yan. Lalo na ngayon, ipapasa na ang 7.2 trillion na budget. O manghihingi yan, mga sir, mga madam, sira po ang flood control sa lugar namin. Penging budget. Ay, Pater Bisdak. Partner, linawin lang natin, partner, kung sino yung kongresista, partner. Sige, Baka klaruhin ma-fake mo. news tayo, partner. Klaruhin mo, sige. Ito po ay Second Legislative District ng Zambales yan, partner. Yung Santo Tomas, Butulan, Tanguay River sa Cabangan. Ito yung bumagsak, partner. Sino? 2013 to 2022, partner, si Representative Cheryl De Los Montalya. Ayun. Ang kongresista na yan, partner, second district partner. Aha. So ngayon naman, partner, to 2022 sa kasalukuyan, partner, si Representative Doris Nanay Bing Manikis. Ayun. Ang kongresista. Hindi pala si Kong Hun. So, Sorry hindi po, si Kong sorry Hun, po, Kong Hun, sorry po. partner. Sorry po, Sir Konghon. Kakasuhan tayo ni Kong Sorry Hun. nga ni. Sorry nga Sorry, ni. nagkamali lang. No? Nagkamali lang. Nagkamali lang. Ganun naman talaga. Pero at least hindi kami fake news. At least linawin natin. At least tinama natin, partner. Oo. natin, oo. Hindi kami fake news. Nagkakamali. Ganun talaga. Tao lang. Tao lang. Oo, yan. Kasi, partner, pagka binabanggit kasi sa Zambales, alam, partner, ang lagi sumasagi sa atin, Kong Hun eh. Correct. Diba? Oo. At tungkol dyan, partner, sa budget padding ng NEP question, posibleng daan sa budget insertion. Ito mga partner, Partner, ano natin yung budget, partner, kung magkano, partner? Oo. Budget ng alin? Doon sa bumagsak na mga gumuho Ay, ng mga flood maganda yan. control. Sige nga. 96.5 million pesos. Total. Again, magkano? 96.5 million pesos gumuho. Total yan ha. Oo, sa total. lima yan ha. Bata ka. At pera na naman ng taong bayan yan. Natural. Panigurado. Yun lang naman galing sa bulsa ni Bong yan. Ayun. At partner, speaking of budget na rin tayo, may oras pa naman tayo, partner. Idugtong na natin itong ating pag-uusapan tungkol ho sa budget paddings sa national expenditure. Ayan. Kinwestiyon na posibleng daan sa budget insertion. Kinwestiyon ang umano'y pattern o padding sa National Expenditure Program o NEP
kung saan malaki ang ilang proposed allocation pero malaki rin ang ibinawas bago maging General Appropriation Act o GAA. Ayon sa mga kritiko, maari itong lumikha ng fiscal space para sa budget insertion. Binigyang diin din ng malaki ang ibinawas sa ilang foreign assisted project ng DOTR at DPWH na maari magdulot ng pagkaantala sa mahalagang infrastructure project. Ayan na. Samantala, itinanggi ng DPW Secretary Vince Dizon ang aligasyong pinagbantaan niyang tanggalin ng infrastructure budget si Caloocan Representative Edgar Erice. Ang tanong ng taong bayan, dapat bang higpitan ang pagbabantay sa pagbabago ng budget mula sa NEP hanggang GAA upang maiwasan ang umano'y budget insertion? Partner Bisdak. Wala nang babantayan, partner eh. Sabi ko na nga. Naubos na eh. Sabi ko na nga ba, hindi Sige. sasabihin ko eh. Eh, di ba? Bira. Anong babantayan natin pondo? Wala na nga. Inubos na nga nila eh. So, wala ka nang babantayan dito. Kahit anong sigaw natin dito. Hoy, bantayan nyo ang pondo. Dapat- Huwag kayong i-censure na insertion. Alam mo, hindi pondo ang babantayan dito. Hindi. Ang babantayan mga kongresista. Tama. Kasi PBBM, bantayan natin yan. Alam mo, ang problema kasi natin talaga dito, no? Kaya ang Pilipinas, sarili kong opinion lang to. Kaya siguro nakikita ko na ang Pilipinas ay hindi pa talaga dapat napapanahon para umunlad na mapunta kahit sa second world country, first world country. Alam mo Hindi bakit? handa. Kung tayo ho ay magiging honest, Yan. magiging tapat, na ultimo piso ho ay idinideklara ho natin sa sambayan ng Pilipino. Halimbawa, tayo ho, ako pinalad ho na maging Senador. congressman lang Congressman muna. lang. Ikaw ay Oh. senador. Hindi, congressman lang. Congressman tayo. Ako sang-ayon ako doon na kunyari binigyan nyo ako ng 1 million pesos na project. Ultimo yung pinanggasolina ko, gusto ko nakalista. Tama. 'Di ba? Ultimo yung pinangkain ko sa Jollibee nakalista. 'Di ba? Lahat na pinasahod ko lahat at nakalabas yan. Hindi ko papayagan at buburahin ko, partner, yung concurrent resolution number 10. Correct. Yung certification by liquidation. Kasi ngayon, tuwang-tuwa sila, pinagpipiyastahan yan, hindi mo maaaring questionin yan. Bakit? Dahil po sa parang revise lang to, ni-revise lang yata ni Ping Lacson ito, no? Parang kasi 1987 Constitution to, ni-revise lang ni Ping Lacson. Yung 1987 Concurrent Resolution number 10, certification by liquidation. Pero kung tatanggal po 'yun at kinakailangan lahat, partner, tingnan mo pag pumasok ka sa kumpanya. Ito, pumasok ka sa kumpanya. Binigyan ka ng pera. Ako, naranasan ko ito, nangumpanya ako eh. Ultimo partner, ultimo, karinderya, kinakailangan, nagpaparesibo ka kahit wala resibo, ililista na ganyan. Reimburse yan. Reimburse mo yan. Hindi pwede sabihin mo na, sama ko kwento na lang dito at gagawin ko ng ano. Ganon partner ang lumalabas dito. Ang transparency nagmumula po sa ultimo piso na dapat idinideklara ng ating mga nanunungkulan. Takot kayo na ideklara, partner. Sa tingin mo, ba't takot sila? Partner, yung sinabi mo na ultimo piso dapat ililista, pag ginawa nila yun, lalagnatin sila, partner. Oo. Kukumpulsunin sila, hindi sila sanay sa sanay, ganyan. tama. Oo. Sasakit ang ulo nila, matatakot sila, partner. Kasi, ngayon lang mangyari itong pati piso, ililista natin. Bilyon nga, tinago ko, piso pa. Ano talaga yan, partner, sa leader talaga yan. Oo nga eh. Sa leader yan ng ating bansa, kung matapang ka, galit ka sa mga kurakot, talagang meron sigurong corruption pero nami-minimize eh. Hindi kagaya ngayon na para bang harap-harapan na talaga normal na lang ang korupsyon eh. Parang naging legal ang pangungurakot sa kaban ng bayan. Wala nang Pilipino, hindi na rin nag-question partner. Baga nauumay na eh. Ang pangit na Oo, wala na. Parang isipin mo yung pondo na hinahanap natin during Marcos admin 2023, pondo 24, 25, 26. Ito naman, pondo na nang pinag-usapan natin 2027. Wala namang nangyayari. Walang nakukulong. Kaya nga. May nakukulong yung mga nagsisiwalat na ito nag-deliver kami yung 'di ba, yung Yung mga lumalaban sa korupsyon. No, si Marcolita, sila ni Defensor. Tatay Digong, former President Duterte, kinukulong. Nadamay pa si Pastor. Nadamay
Patay pa si Pastor Pinalaman ni Tugulo. Pastor John, mabira. Ewan ko ba sa mga hunyango na yan? Oo nga eh. At alam mo, yun na nga sasabi natin, nasasabi ko, hindi pa po tayo napapanahon. Sa panahon po ng pagbabago talaga. Kasi, pag sinabi mo, tanggalin po natin yan, alam mo, napakasimple lang naman ito eh. Kung talaga pong gusto po ng pagbabago ng Pilipinas, ng gobyerno ho natin, pag sinabi hong tanggalin na ho natin itong concurrent resolution, at kinakailangan mabuwag na ito, at lahat po ng mga nasa politiko, wala na ho tayong pag-uusapan, kinakailangan resibo. Lahat, may resibo lahat. Ala, partner, no, ang pinag-usapan natin talaga taon-taon yung budget, di ba? Oo. Paano ginamit, saan napunta. Simple lang. Walang sagot. Partner, simple lang talaga. Pag si paano? Inday Sara maging presidente, Day, Oo. buwagin mo na lang yung Kongreso. Tama. Yun na Tama. lang, buwagin Tama, na lang yung Kongreso kasi sa kanila nagmula yung korupsyon, partner. Totoo. Sa kanila nagmula yung problema kung saan napupunta yung pundo. Pag nabuwag yung Kongreso, ang laki katipiran natin, partner. Kaya nga. Diretso na lang ang budget sa mga gobernador. Kaya nga eh. Para pag may korupsyon na nangyayari sa probinsya, Si Gob na lang. automatic si Gob ibitay sa Silya Electrica. Ayan. Oo. Kasi yung mga kongresista nagtutulak, hindi, wala akong alam yan. Dumaan sa kongresista, papunta sa gobernador, papunta sa mga local government. Doon na lang siguro, partner, dito sa local government, para pag kinurakot nyo yan, ang mayor, gobernador na lang ang sisihin. Wala nang kongreso, partner. Tama. Oo. Tanggalin na yung mga buhaya na yan. Letsonin na natin lahat. Sabi ni Mel 13, uunlad ang Pinas kapag hindi nyo pahawakin ng pondo ang mga congressman at mga senador. Kaya nga. Tumpak! Ayan. Oo. Buwagin na lang, partner. Tanggalin na lang yan para, yan naman nagpapagulo eh. Yan lang, hindi, at trabaho namin dito, kami nga yung nag-aayos, kayo nga nag-aayos ng makukurakot eh. Di ba? Ayan nga eh. Oo, mga partners. At partners, tingin ko, dapat mag-wrap up na tayo dahil, di ba, oras na, partner. Magbasa muna tayo ng komento. Sige, Oo. bigyan natin ng yung mga ating mga nagkukomento, may oras pa naman ng ilang minuto, partner. Sige. Sabi ni Cyril de Guzman, sawang-sawa mga taong bayan hindi naman pinakulong ng gobyerno. Ibig sabihin, sawang-sawa na mga Pilipino, pero hindi naman pinakukulong ang mga korap. Aha. Sabi ni Mel 13, wala nang tatakbong congressman, puro senador at mayor na. Kasi wala namang kongresista, wala nang pundo sila, di ba? Oo. So, mas okay yun. Mas madaling sipain ang mayor at gobernador partner. Gobernador. Oo, mas madali silang singilin. Oo. Kumpara dito sa mga kongresista, mahirap ipakulong, mahirap kasuhan partner. Oo, kasi isang tanggi lang nila, partner. Correct. At saka kontrolado ng Malacanang partner. Correct. Saka may bata-bata, may mga May bata-bata may system. amo, Oo. may ganon. Hindi kagaya sa gobernador, pag pinulis mo yan, tapos na. Tapos, so yun na yun. Tapos na, kamo.